Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagkakaroon ng matibay na pundasyon. Opo mga kapatid, ang Islam po ay nagtuturo ng matibay na pundasyon. Bagkus, ito isa sa mga pinakamagandang halimbawa na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sinabi ng Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samai tu'ti ukulaha fi kullahinin biidni rabbihim wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo baga nakikita kung papaano naglahad si Allah ng saliwikain tungkol sa mabuting salita na kagaya ng magandang puno na ang ugat nito ay matatag at ang sanga nito ay nasa kalangitan? Bumibigay ito ng makakain sa lahat ng panahon sa kapahintulutan ng Panginoon nito. At naglalahad si Allah ng mga saliwikain para sa mga tao, baka sakali sila'y makakaalaala. Kaya napakaganda ng pagkabigay dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, paglalahad niya. Kasi nga, mayroon talagang pundasyon na hinimbawa sa isang puno. Ang puno na ito, na matibay masyado ang mga ugat sa ilalim nito. Kaya sa time na tumigas, naging matatag ang pundasyon ng punong ito, ay nagkaroon din ng mga dahon at mga sanga na sobrang mayabong, ay nagkakaroon ng mga bunga rin, mga kapatid. Allahu Akbar, ganun na ganun ang mga mananampalataya kapag magkaroon ng matibay na pundasyon sa Islam. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, utos niya po ito na kailangan po tayo magkaroon ng pundasyon sa Islam. Kaya lagi tayong inutusan ng pagsunod at pagtalima. Sinabi ng Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw fi innahu bima ta'maluna basir. Sa sinabi ng Allah, kaya't magpakatuwid ka kagaya sa inutos sa iyo at sa sino mang nagbalik loob kasama mo. At huwag kayong lalabag, tunay na siya sa anumang inyong mga ginagawa ang tagapagmasid. Kaya napakalinaw po ito na ang propeta sallallahu alaihi wasallam inutusan at ang sino mang nagbabalik loob kay Allah. Para tumibay po ang ating pundasyon sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin na ang matibay na pundasyon, mga kapatid, ay hindi nabubuo sa iisang araw lamang. Ito po ay unti-unting napapatibay sa pamamagitan ng tamang akida, patuloy na pag-aaral, palagi ang pagsamba at mabubuting gawain at saka pagtitiis sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun po tayo nagpupursigi. Araw-araw nating iniisip ang Allah. Araw-araw tayo nagsasala. Palagian tayo nagsasadaka o mga zakah. Kasi nga, para tumibay po ang ating pundasyon sa reliyong Islam. Kaya alhamdulillah, ang reliyon natin, tinuturuan talaga tayo na dapat magkaroon ka ng pundasyon.
Merong ang hadith si Prophet sallam an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam buniyal Islamu alal khams syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa ikamatis salah wa itaiz zakah wal hajju was saumu Ramadan. Sa sinabi na inulat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itinatag ang Islam sa 5. Pagsasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay mensahero ni Allah at pagtayo ng pagdarasal, pagbigay ng zakah at pagsagawa ng hajj at pag-ayuno sa Ramadan. Isinalay sa Bukhari at Muslim. Kaya napakagandang hadith po ito kasi ang Islam mayroong 5 haligi bilang pundasyon po natin yan. Na dapat dyan ka magsimula, dyan ka mag-isip, dyan ang iyong pananampalataya. Kasi tumitibay ka po, kapatid. Aanihin mo magiging matibay ka tapos wala ka namang pundasyon. Mali po yan. Dapat meron ka munang pundasyon. Kaya sampula lang sa mga tahanan natin at sa mga komunidad natin, kapag nagiging mabuti ang kapaligiran, tumutulong yan sa pananatili ng ating matibay na pundasyon. Kasi nakikitaan natin ang ating mga magulang, ang ating nakikitaan natin ating mga anak, o ating mga kasama, o sino pa dyan sa loob ng tahanan at komunidad. Kaya ganun na ganun ang kagandahan kapag mayroong pundasyon po tayo sa reliyong Islam. Aanhin mong pundasyon, aanhin mo ang tao kung wala namang pundasyon. Ang mangyari sa kanya parang bulok yan sa loob. At saka medyo bulok na rin sa panlabas. Ganun na ganun, unti-unti kang binubulok sa loob hanggang sa panlabas na bulok ka na rin. Meron nga sinabi si Allah, sabi niya, wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin usduthat min fawqihal ard wa ma laha min qarar. Sinabi ng Allah, at ang kahintulad ng masamang salita ay katulad ng masamang puno na binunod sa ibabaw ng lupa na wala namang itong katatagan. Ganun ang mangyari sa iyo. Kasi walang pundasyon. Puno nga, pero bulok naman. Hindi na makatayo kasi nabunot na sa lupa. Wala nang ugat na kumakapit sa lupa. A'udzubillah. Muslim ka nga, pero bulok ng loob mo. Ibig sabihin, wala kang pundasyon. Kaya mga kapatid, kumapit dapat tayo sa reliyong Islam. Kasi kung wala ka ng pundasyon, madali ka na maimpluwensyahan ng mga masasama. Kapag makita ka ng mga mali, sasabihin mo, tama, a'udzubillah. Ganun na mangyari sa'yo. Kasi wala kang matibay na pundasyon. Kaya kailangan sa Islam, magiging maliwanag, magiging katotohanan ang makikita mo. Yun ang dulot po yan ng matibay na pundasyon. Kapag nakakita ka na ng mga tama, naging tama sa iyo. Ang mali, naging mali sa iyo. Allahu Akbar. Ibig sabihin, meron kang matibay na pundasyon. Tingnan nyo sa panahon natin at sa mga panahon noon dati pa. Ang mga dati pa, sabihin na mali, ngayon, naging tama, naudzubillah. Alhamdulillah sa Islam, nahubog po tayo sa Sunnah at sa Quran, sa pag-aaral natin ng mga Quran sa Hadith. Natututunan natin ang mga bagay, kasi nga, natutunan mo ang pundasyon. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, sabi niya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Sinabi ng Allah, ipapakita namin ang aming mga tanda sa mga abot tanaw at sa kanilang mga sarili hanggang sa magiging malinaw para sa kanila na ito ay talagang totoo. Hindi pa ba sapat ang iyong Panginoon ang siyang tunay na saksi sa lahat ng bagay? Kaya, kailangan meron kang kaliwanagan
kaliwanagan sa pananaw, kapatid. Dapat malinaw ang iyong pananaw. Lalo na ang iyong pagpaplano. Kaya makukuha mo lahat yan kung nasa matatag ang iyong pundasyon. Kaya Allahu Akbar sa Islam. Alam nyo mga kapatid, madaling matinag ng tukso o kaya pagdududa o pag-aalinlangan ang isang mayroong marupok na pundasyon. Wala siyang kapayapaan sa puso niya. Kasi nga, hindi matatag ang kanyang pundasyon sa pananampalataya. Kapag dumarating sa kanyang pagsubok, madali siyang magdadalamhati, parang ang kanyang pagsubok ay parang panghabang buhay na ganoon ang pag-iisip nila Kaya ang iba nagbumurtad na lang, inaalisan nilang pananampalataya kasi masyado siyang marupok. Pundasyon niya marupok, wala. O kaya hindi siya umaasa sa awa at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon. Kaya patibayin po natin ang ating mga pundasyon. Alam niyo, mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayhi thumma la yuksirun. Sinabi ng Allah, at kanilang mga kapatid, ibig sabihin dito kapatid sa kasamaan, kapatid ng mga shayatin, mga satanas na mga jin o mga tao, at ang kanilang mga kapatid ay dinadagdagan sila sa kaligawan, at pagkatapos ay hindi pa sila tumatahan. Subhanallah, hindi pa sila tumatahan. Wala, diretso-diretso. Gagawa talaga ng masama. Pipilitin talaga nila lahat ng bagay. Alam nila kung paano palugurin ang satanas. Alam naman natin, satanas, hindi yan inkanto lang, bagkus may mga tao na satanas. Hindi sila tumataan, diretso-diretso. Kasi nga, mahihina ang kanilang pundasyon. Kaya madali silang matangay sa kasamaan. At halos nakikita natin yan. Sasabihin lang, inom tayo, iinom ka agad. Halika na, punta tayong bar, sasama ka agad. Auzubillah. Meron nga kaming nakita isang brother sa Manila dati. Nahuli namin nanginginom. Sabi niya, Brad, lasing na lasing ha. Sasabihin niya, haram, alam ko Brad, haram to, alam ko haram to. Auzubillah. Kasi nga, madali kang matangay kung mahina ang iyong pundasyon. Parang parang hinambing ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bahay ng gagamba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa ng yaong itinuring bukod paki-Allah na mga tagapagtanggol ay katulad ng isang gagamba na gumagawa ng bahay. At sa katunayan, ang pinakamarupok na bahay ay talagang bahay ng gagamba. Kung nalalaman lang nila, totoo talaga marurupok, parang bahay ng gagamba. Kahit may pundasyon pero marupok. Kaya madaling masira ang bahay ng gagamba. Kaya sana ilayo tayo sa ganitong mga pundasyon. Dapat ang pundasyon mo patibay. Kahit bagyong dumating, kahit ano pa dyan mga trahedya dumarating, manatili ang iyong tahanan kasi nga napaka-tibay ng iyong pundasyon. Kaya sa pagkukontrol mga kapatid, sa ating oras, sa ating mga salita, sa ating mga gawain, ay tanda po yan ng matatag na pundasyon sa pananampalataya. Sa time ng nagsasala ka talaga. Sa time na nagsasalita ng mga kasamaan, pinipigilan-gila mo. Tanda na yan ng matatag na pundasyon sa pananampalataya. Kaya ang mayroong hadith nga si Prophet Sallam na pinupuri niya talaga ang mga taong malalakas ang kanilang pananampalataya. Dahil sa kanilang matatag na pundasyon po yan. Sabi sa hadith na Anasin bin Malik kala Rasulullah sallam,
ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim ala dinihi kakabidu 'alal jumar. Sabi sa Al-Jamri, sabi sa hadith na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, darating sa mga tao ang isang panahon na ang matiisin sa kanila sa kanyang relihiyon ay kagaya ng tagahawak ng baga. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya ganun na ganun po tayo. Alam nyo, mga ganitong mga pundasyon, kapag kumakapit ka talaga sa iyong reliyon, kahit masakit pa, kahit nasasaktan ka pa, pero kapit ka pa rin sa reliyon mo. Kasi nga, napakadami ng mga satanas. Nag-aabang lang, tumitingin lang. Kung kailan ka lilihis ng kaunti, hihilahin ka nila kaagad papunta sa impyerno. Pero kung meron kang matibay na pundasyon, madali kang makakaalala, madali kang makapag-isip. Allahu Akbar, ganun. Yun ang gusto ng Allah, na magkaroon talaga tayo ng pundasyon na yun, para makapag-isip po tayo, para madali tayo magbalik loob. Kasi kung hihintayin mo pa ang kabilang buhay, wala ka na pagbabalik loob doon. Tapos na, period na yun. Tapos na ang paghahatol. Dapat dito pa lang ang pagsusulit. Kailangan mo tapusin pa sa kabutihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang mga yaong natakot kapag dumampi sa kanila ang udyok mula kay Satanas. Nakaalaala sila, kaya kagad sila nakakakita. Tingnan nyo, nakakaalala sila. May mga udyok ni Satanas, madalis lang nagigising. Hindi nila pinababayaan na madumihan ni Satanas. Kaya po mga kapatid, unahin ko muna sarili ko at sa inyo, dapat tibayin natin ang ating pundasyon. Kasi nga, madali po tayong makaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang habag, nagpapadala talaga siya ng mga kasulatan. Liwanag na maggagabay po sa atin. Para hindi po tayo papunta sa pagkapuot ni Allah. Gusto niya nasa loob pa rin tayo sa kaluguran niya. Mga landas kung saan magdadala sa atin ng kapayapaan. Kaliwanagan sa pamagitan ng kanyang kapahintulot, gabay para sa matuwid na landas. Kaya saligan kasi ito ng ating buong relihiyon at magiging batayan ng ating kaalaman, mga kapatid. Kaya alhamdulillah, merong isang hadith si Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, taraktu fikum amrayni la tadhillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabi. Sa inulat ni Malik na umabot sa kanya na ang mensahero sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, iniwanan ko sa inyo ang dalawang bagay na hindi kayo maliligaw kung ang dalawang ito ay inyong paghawakan, ang aklat ng Allah at sunna ng kanyang propeta o kaya kanyang kaparaanan. Isinalaysay ni Malik at ginawang hasan ni Albani. Kaya dalawang bagay, mga kapatid. Kaya kung gusto mo mabuo na matibay ang iyong pundasyon, paghawakan natin ang dalawang bagay na ito. Kasi kung hindi mo gagawin yan, baka sasali ka sa kulto eh. Kung hindi mo paghawakan dalawang iyon, baka mag-isip-isip ka na ng mga bagay na lihis sa ating reliyon. Kaya auzubillah. Kaya bilang isang Muslim, ang ating paghawakan, kasi nabubuo ang ating pundasyon dahil yan sa ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala,
merong ang ano dito, may nagtanong kay Prophet Salam. Sabi niya sa hadith dito, anong ganyang gagawin? Para maging ano siya sa Islam, sabi niya, sabihin mo, naniwala ako sa Allah at saka ikaw ay magpakatuwid. Maniwala ka kay Allah tapos magpakatuwid ka. Ganon po na tumitibay ang ating pundasyon. Kailangan unahin mo talaga si Allah. Ilagay mo sa puso mo na iyong Panginoon si Allah. Yun ang isa sa mga nagpapatibay ng pundasyon natin sa pananampalataya. Na wala kang magagawa maliban sa lakas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi nating hinihiling yan kay Allah na sana patibayin ang ating mga pundasyon, ang ating paniniwala kay Allah. Kasi mayroong sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, patatatagin ng Allah ang mga yaong sumasampalataya gamit ang matibay na pananalita sa buhay, sa mundo at sa huling araw, at ililigaw ni Allah ang mga mapang-api at gagawin ng Allah ang anumang kanyang nanaisin. Kaya napakatindi ang pagkasabi dito. May mga tao pala na kailangan maniwala para patibayin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo at sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya matibay na pundasyon, mga kapatid, ay kailangan isabuhay natin. Hindi na pwede na matibay na pundasyon tapos wala namang ginawa. Dapat meron kang ginawa. Isinasabuhay po yan para may silbi po, kapatid. Kaya ang mga tao na wala namang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag natin yang susundin. Kapag matibay na ang iyong pundasyon, nagiging matatag ka na po sa harap ng mga pagsubok, mga tukso at bago-bago ng buhay hanggang makarating ka sa katiyakan ng buhay. Allah. Kaya katiyakan ng buhay, mga kapatid, yun ang kailangan natin. Kasi nga, gagamitin natin yan hanggang pagdating ng araw paghukom. Tingnan nyo, mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunna nukadzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Sinabi ng Allah, at dati pinababulaanan namin ang araw ng pagbabayad hanggang sa dinatnan na kami ng katiyakan ng kamatayan. Tingnan, katiyakan, tinutukoy dito kamatayan. Dinatnan na sila. Dahil wala eh. Ang pundasyon nila, hindi nila ginamit sa katiyakan ng buhay. Puro lang sariling opinion, sariling haka-haka, palagay lang lagi, interpretasyon mula lang sa kanilang mga sarili. Audubillah. Dapat mayroon kang matibay na pundasyon. At alam naman natin ang matibay na pundasyon, hindi yan kayamanan, hindi yan katayuan, bagkus ito po ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, napaka-mahalaga po yan. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, sabihin mo, ako ay isang tao lamang na katulad ninyo, na ipinapahayag sa akin na ang inyong Diyos ay iisang Diyos. Kaya ang sino mang umaasa sa pakikipagtagpo sa kanyang Panginoon ay kailangan gagawa ng mabuti at huwag tatambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon ng kaninuman. Kaya ganun na ganun ang ating pundasyon. Kasi kung wala kang pundasyon, kung wala kang pundasyon, kung magmuni-muni ka, mag-iimbento ka talaga ng pagkalihi sa Diyos. At ikaw na lang magsasabi o kaya magpapasya. Yan, mali yan, tama yan. Hindi ganun. Ganun ang nangyayari sa atin sa panahon natin. Wala nang Quran, wala nang hadith. Puro sariling opinion, sariling haka-haka. Tuloy, akala niya meron siyang matibay na pundasyon. Hindi niya alam, may pundasyon nga, pero napakarupok. Kung sasamba-sabagin, hulog ka agad. Kunting pagsubok lang, kunting fitna lang, matatangay ka agad. Alhamdulillah, ang Allah, hindi tayo pinabayaan sa kamangmangan. Binigyan talaga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, kaliwanagan.
para magiging gabay po natin pagdating ng araw. Kaya ang matibay na pundasyon, mga kapatid, tumitindig yan sa katotohanan. Ay, hindi po yan sumusunod sa kasinungalingan. Kasi merong araw ng paghuhukom eh. Merong araw ng pagbabayad na ang Allah subhanahu wa ta'ala magtatanong sa atin doon. Kung wala kang matibay na pundasyon, ay, audubillah. Tingnan nyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Sinabi ng Allah, at inyong katakutan ng araw na kayo'y magbabalik roon patungo kay Allah. At pagkatapos ay pababayarin ang lahat ng sarili sa anumang kanyang nakamit habang hindi sila aapihin. Hindi tayo aapihin doon ng Allah. Kaya kung mayroong kang matibay na pundasyon, dapat humihingi ka lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay. Pagdua mo talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang gabay na yun. Alam nyo, merong sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi nating binabasa talaga. Sabi natin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina namta alayhim, gayril magdubi alayhim waladhalin. Sinabi ng Allah, patnubayan mo po kami sa landas na matuwid. Landas ng mga yaong ipinagpala mo sa kanila, hindi sa kapuutan na nasa kanila at hindi sa mga ngaligaw. Kaya, hingin natin lagi kay Allah. Sana tumibay po ang ating pundasyon sa pananampalataya bilang pagtahak sa matuwid na landas. Sana meron kayong napulot ang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.